I'm a good place to sleep. There's a food on my table and shoes on my feet. You give me a love word and a fine family. Thank you, Lord, for the blessings on me. I know I'm not worthy in this world, they're not you. I don't have much money, but Lord, I have you. That's all that matters, that I would may not see. Thank you, Lord, for the blessings on me. There's a roof up above me. I'm a good place to sleep. There's a food on my table and shoes on my feet. You give me a love, Lord, and a time family. Thank you, Lord, for the blessings on me. Thank you, Lord, for the blessings on me. This is our third night for our Simbang Gabi. The topic ko na Tagalog, ang Diyos na hindi nagkukulang. Ang Diyos na hindi nagkukulang. Ano ang makita natin dito sa ating teksto? Si Jesus ay hindi nagbulag-bulagan sa mga pangangailangan natin. Yes, of course. So, alam niyo sa araw-araw na ating pamumuhay, kailangan natin, ano ang kailangan natin? First and foremost, kailangan natin ang pagkain. Ano pa? Tubig, shelter, bahay, trabaho, pambayad ng bill, ng ilaw, tubig, at ano-ano pa. So, nakikita ko sa sitwasyon in the South, particularly in Cebu, nga yung mga tao doon ay nagdanas sila ng kalamidad sa buhay. Nakita ko ang mga tao doon na kahit man lang tubig na pagkukunan nila ng kanilang inumin ay mahirap. Doon nakita ko, doon sa gilid ng daan, gumawa sila ng balon upang may pagkukunan sila ng tubig. Nakikita ko ang sakripisyo ng mga taga Cebu. Umaasa sila sa kanilang pagbuhay sa suporta ng national government at saka yung pagpursige nila kung paano sila mabuhay. So, pero hindi niya sinabi, huwag. Kaya sinabi niya, huwag kayong mag-alala. Kung minsan ang pag-alala ay nakadagdag ng pagkabalisa ng ating buhay kung minsan. Nandun ang fear.
nandun ang fear, kung paano ako mabuhay ngayon, na wala aking tahanan, na wala lahat ng aking ari-arian, paano ako mabuhay ngayon? Kung tingnan natin ang sitwasyon ng mga kababayan natin at danas ng kalamidad, mahirap isipin kung paano sila makakabangon sa kanilang pamumuhay. So, dito makikita natin na ang ating problema ay hindi nasolusyonan. Ang ating problema doon sa pag-aalala natin. So, ang problema ay ninakaw nito ang kapayapaan sa ating buhay. Ninakaw nito ang kapayapaan ng ating buhay. Ang pag-aalala ay tanda ng kawalan ng tiwala. So, ayun ay tanda ng kawalan ng tiwala. Kung minsan, mawalan tayo ng tiwala. But, don't doubt Christ. Don't doubt Christ sapagkat alam niya ang ating pangangailangan ngayon at magpakailanman. Alam niya. So, dapat kilalanin natin ang ating Panginoon na siya ang nagbibigay ng ating pangangailangan pang-araw-araw. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? We must pray. We must pray. At kararan tayo kakabsat. Ito ay bunga ng pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesus. Tanong, sino ang Diyos? Sino ang Diyos mo sa inyong buhay? Tanungan natin sa ating mga kapwa, sino ang Diyos mo sa iyong buhay? Sige, marinig ko. Ha? Wala pong narinig. Tanong. Okay, sino ang Diyos mo sa inyong buhay? Sa awit Kabanata 55, talata 22, ganito ang sinasabi, ihagis mo sa Panginoon ang iyong pasanin, siya'y aalalay sa iyo. Ikamang mo, nagiti parikot mo, iti apo, kaya igaga na kanto, doon na ipalubos ang maparbag, iti naimbag at ako. Doon na imbag kayo, di na ipalubos ni Apo Diyos, nga may sakmak kayo, kadag itibanbana, nga pakay sakmakan iti diyan. Batid, number 1, batid ng Diyos ang ating pangangailangan natin. Amo na kagiti kasapulan tayo. Ito ang pinaka magandang bahagi. Hindi natin kailangan ipaliwanag kung ano ang kulang sapagkat alam niya. Alam ng ating Panginoong Jesus kung ano ang ating pangangailangan. Alam ng Diyos ang halaga ng bill. Yung bill natin.
Alam niya ang mahal ng matrikula ng mga estudyante natin. Minsan, mahirap magpaaral sa mga araw, sa mga panahon na ito. Alam niya ang tubig ng bills natin. Alam niya ang pagod na naghahabol sa oras. Kung minsan, nung nandun pa ako sa local government unit ng Dibitakan, mahirap maghabol ng oras. Lalong-lalo na pag ikaw ay naglalakad pa patungo sa munisipyo. Walang sasakyan. Alam na ang iyong Ama ang kailangan ninyo. Ang muli Apo Diyos, itikasapulan tayo. Ang lahat ng mga bagay na ito, kapag sinabi ng Diyos, lahat, ibig sabihin, lahat ng pangangailangan mo sa katauhan, sa pang-araw-araw na buhay, sa pamilya, sa kinabukasan. Alam niya. So, alalahanin natin, a problem of today is not a problem for tomorrow. A problem of today is not a problem for tomorrow. Alalahanin natin yan. The word. Number 2. Ang biyaya ng Panginoon ay laging sapat. Laging sapat. Abundansya ang biyaya ng Panginoon. Kung abundansya ang biyaya ng Panginoon, kailangan naman natin na humiling sa Kanya. Hinihintay lang niya ang ating pag-as sa Kanya upang tayo'y Kanyang bibigyan. Ang biyaya ng Diyos ay laging sapat at hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo pababayaan ng ating Panginoon. Hindi na tayo pababayaan magutom. Hindi niya tayo pabayaan sa kawalan. Noong destino ako sa Kawayan, United Methodist Church, bilang associate pastor. Yung mga associate, pupunta ko sila sa mga outreach. May isang outreach sa Kawayan noon, since 1991 na pa siya pastor niya. So, isang outreach ng Kawayan United Methodist Church ay tatawid ka pa ng ilog. Kung alam nyo yung Alikaw Bridge ngayon, wala pang bridge noon ka. Wala pa yun. Kaya yung kwan namin, means of transportation din po, kung tumawid ka doon sa ilog, nang nagkahatid doon yung bangka. Sa pagkakataon noon, wala akong kapera-pera. 2 pesos lang ang pera ko papunta ng aking destino. Noong tumawid ako sa ilog, sabi ko sa bangkero, wala akong pera ngayon. Alalahanin mo, wala akong pera. Pero, ibusan ko akong tatawid. Ilog na yan.
pastor. Tapos, nakatawid ako doon. Lalakad-lakad naman ako ng 5 kilometro papunta sa Villalona, Kawayan. 5 kilometro. Nandun ako. Noong panahon ng divine service, inuhulog ko yung 2 pesos sa offering. Though I don't have money anymore. I don't have much money. Wala na akong pera. Pag-uwi ko sa destino ko, binigyan ako ng 2 salog na giniling na mais. Awit-awit ko di dyan. Umuwi sa Kawayan Sentro. Dahil tatawid na naman ako sa ilog, sige pastor, mabayaran mo lang ako pag magkapera. So, agin inanaak, hindi dyan ka panawin. Agin inanaak, kat kunana, jamaysa, adat ka din ni Pastor Castillo, the treasurer, the Kawayan United Methodist Church. Adat ka din ni Pastor Castillo nila. When adat ka maturo, na bando, nagkapo, Villalona, Kawayan. Ang book, sa ngayon, wala na siyang pera. Ibibigay namin ang kanyang sweldo. Hinising nila ako, may naghahanap sa iyo. Yung treasurer daw ng Kawayan United Methodist Church. Thank you, Lord. Yung 2 peso, naging 5,000. Yung 2 peso, naging 5,000. Thank you, Lord. Napakabait ng ating Panginoong Jesus. Napakabait. Yan ang hindi ko makalimutan na experience doon sa Kawayan United Methodist Church. Ang administrative chairman, administrative pastor ko noon ay yung late Pastor Lacerna. Pastor Lacerna. Naging DS na siya noon. So, sabi sa Filipos 4:9, pupunuan ng ating Diyos ang lahat ng iyong kailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian nasa kay Kristo Jesus. Nasa kay Kristo Jesus. Bilang mga anak ng Diyos, kailangan natin magtiwala sa ating Ama. Sa ating Ama, sa kanyang biyaya at kayamanan. Ang biyaya ng Panginoon ay laging sapat at hindi kailanman nagkukulang. Sa gitna ng ating kahinaan, pagod, at mga pagsubok, doon higit na naihahayag ang kanyang biyaya. Maaaring kapos tayo ngayon. Sa pagdating ng araw, nandun na ang ating pangangailangan. Ang ating lakas at kakayahan. Ngunit ang biyaya ng Diyos ang siyang pumupuno at nagpapatatag sa atin araw-araw. Siyempre naman, parabol ni ako kayo ngay sa Kristo nga makan, isuwet ti bangted ka na tayo, itiginhawa nga biyag akas napigsa man anak niya ko. Kaya magtiwala tayo sapagkat sa bawat sitwasyon ng buhay,
ang kanyang biyaya ay sapat para sa atin. Ang kanyang biyaya ay sapat para sa atin. Number 3. Ang biyaya ng Diyos ay dumarating sa tamang oras. Ang biyaya ng Diyos ay dumarating sa tamang oras. Ang biyaya ng Diyos, ang biyaya ng Panginoon ay laging dumarating sa tamang oras at pagkakataon kung tayo ay hihiling sa Kanya. Hindi nahuhuli, maaaring hindi agad, pero laging eksakto. Laging eksakto. Ang delay ay hindi denial, kung minsan. Paghahanda, pagkat ang hiling mo ay hindi ibinibigay. Ibig sabihin, may mas mabuting plano ng Diyos. Kung hindi ibinigay ng iyong hiling sa Panginoon, baka may mas mabuting plano ng Diyos sa inyong buhay. Kung kailan natin ito kailangan, ang ating hinihiling, sa oras ng ating panghihina, ang kanyang biyaya ang nagbibigay lakas sa oras ng pag-aalinlangan. Ito ang nagbibigay lakas sa oras ng pangangailangan. Ito ang nagbibigay liwanag. Kaya matuto tayo magtiwala. Kaya matuto tayong magtiwala sa ating Panginoon. Don't doubt Christ. Saan tayong pagduduaan ni Kristo. Sa takdang panahon ng Diyos, sapagkat ang kanyang biyaya ay laging napapanahon at sapat para sa atin. Bilang panghuli, mga kapatid, ang mensahe ni Jesus sa Matthew 6:31, verse 31 and 32 ay malinaw. Ang Diyos ay hindi lang nagbibigay, nangangalaga pa. Nalagaan tayo sa ating pamumuhay sa araw-araw. Siya ay hindi siya nagkukulang, hindi siya nagmamadali, hindi siya nahuhuli. Kaya sa pagkakataon ito, mga kapatid, subukan natin iangat ang pangangailangan natin sa panalangin. Iangat ng mga pangangailangan through our prayers. At kararat tayo, tadi tayo mo, iti mapasamak para tayo. Iti mo, iti pagteng, iti kada tayo. Bago sa pag-alala, magtiwala sa timing ng Diyos. Magtiwala sa timing ng Diyos kahit may pagkaantala. Maantala naman ang sagot ng Diyos, kaya matututo yun magtiwala. So, ang pagtitiwala ay bunga ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Tandaan natin na ang provision ni Lord ay laging may kasamang kapayapaan kung siya ay Ama, kung siya ang may control. Siya ang may control sa ating buhay
Kung alam niya ang lahat, kung mahal niya tayo, ibibigay niya ang ating pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay. Kaya, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot. Ang Diyos ay nagbibigay ng buhay. Ay siya ang magpupuloy ng lahat ng pangangailangan natin kay pangangailangan natin. So please, don't doubt Christ. Ibibigay niya lahat ng ating